Hello guys! Sa video ito guys, no, pag-uusapan naman natin yung regarding sa mga lying tongues or mga sinungaling na tao. Ano nga ba ang hatid na pinsala nitong pagiging sinungaling nyo sa ibang tao guys? O anong i-cause nitong pinsala sa inyo mismo, sa mga sarili ninyo? Pag-usapan natin dito, no, yung pagiging sinungaling. Dahil isa ito sa Ten Commandments ni God sa Old Testament pa na talagang pinagbabawal niya na tayo ay magsinungaling, di ba? Bawal magsinungaling. Talagang mahigpit na pinagbabawal at pinag-uutos sa atin ni God yung wag tayong magsinungaling sa kapwa natin dahil isa siyang malaking kasalanan, no? Pero sa panahon natin ngayon, parang normal na lang sa mga tao guys yung pagsisinungaling. Parang tuwang-tuwa pa sila na nakakapagsinungaling sila sa kapwa nila. Talagang aminin natin guys, ako maraming beses na akong naloko nitong at itong mga kasinungalingan na to, yung mga taong mga sinungaling. Ilang beses na akong nabiktima ng mga sinungaling na to. Kasi sabi nga nila, a lying tongue is a form of betrayal, di ba? Talagang isa siyang form ng panluloko sa kapwa. Ang mga madalas na gumagawa nito, no, yung mga wicked na mga tao, yung mga masasamang tao, yung mga unbeliever, kasi nga wino-worship nila ay yung devil, si Satan yung wino-worship nila. Ano pang aasahan nyo na gagawin itong mga alagad ni Satan ito, di ba? Mga liar o mga sinungaling, kasi nga ina-idol nila si Satan. Satan is siya yung king of lies, di ba? Kaya ina-idol nila si Satan. Ganon din yung ginagawa nila. Ang mga lumalabas sa bibig nila ay puro kasinungalingan. Talagang natural sa ibang tao na mga masasamang tao na sinungaling talaga sila dahil sa sinasamba nila na Diyos-Diyosan nila na sinungaling. Kaya patunayan ko sa inyo guys na ito ay mahigpit na pinagbabawal sa atin ni God, pinag-uutos sa atin ni God na huwag tayong magsinungaling, ha. Basahin ko sa inyo yung Proverbs chapter 19 verse 9, nakalagay dito, a false witness shall be punished and a liar shall be caught. O di ba? Tong mga false witness na to? Ito na yung mga mga gumagawa ng mga maling kwento, mga nagpaparatang sa kapwa nila. Di ba? Halimbawa kapitbahay nyo, pinaparatangan nyo ng kung ano-ano, di ba? Ginagawan nyo ng kwento, ginagawan nyo ng kasalanan, ng walang katotohanan. Ito na yung mga false witness. Dapat daw sa mga tao na to, pinaparusahan, shall be punished, di ba? And a liar shall be caught. Ibig sabihin nito, dapat mahuli yung mga sinungaling para mabigyan ng justice yung mga taong pinaparatangan nila, yung mga taong ginagawa nila ng kwento, di ba? Mga walang konsensya, mga taong gumagawa ng kwento, pinaparatangan yung kapwa nila ng walang katotohanan, di ba? Ginagawa nila ng kasalanan yung kapwa nila na wala namang ginawang masama para lang ay mabitray nila, di ba? Kung gaano kasama ang klase ng mga tao na to. Tapos nakalagay din dito sa Bible, you shall not bear false witness against your neighbor. O di ba? Higpit na pinagbabawal na huwag niyo nga gawa ng kwento yung kapitbahay nyo. Huwag niyo paratangan yung kapitbahay nyo na wala namang kasalanan, ginagawa nyo ng kwento, pinaparatangan nyo kung ano-ano. Mahigpit na pinagbabawal dito. Exodus chapter 20 verse 16, ha. You shall not bear false witness against your neighbor, di ba? Huwag nyong paratangan daw yung mga kapitbahay nyo. Huwag nyong gawa ng kwento. Huwag kayong magsisinungaling, maglikha ng kung ano-anong kwento para lang ay i-drag down yung kapwa nyo or mga kapitbahay nyo, di ba? Para sumama sila sa tingin ng ibang tao, ginagawa nyo ng kwento kung gaano kayo kawalang konsensya, kung gaano kayo kasamang tao. Tapos nakalagay naman dito sa Proverbs chapter 21 verse 6 to 8, a fortune made by a lying tongue is a fleeting before and a deadly snare. The violence of the wicked will drag them away, for they refuse to do what is right. The way of the guilty is devious, but the conduct of the innocent is upright. Anong ibig sabihin nito? Yung swerte daw na hatid ng sinungaling na tao, halimbawa, ikaw, sinwerte ka sa pagiging sinungaling mo,
panandalian lamang daw ito, hindi ito magtatagal, 'di ba? Hindi magtatagal yung mga ganitong gawain kasi walang kasinungalingan ang hindi nabubunyag. Lahat 'yan mabubunyag 'yan kung ikaw ay sinungaling. Mahuhuli at mahuhuli ka rin, hindi nagtatagal ang pagiging sinungaling mo dahil lalabas din ang katotohanan, lalabas din kung ano yung totoo. Kaya ito yung ay ibig sabihin nito na panandalian lamang yung swerte na makakamit mo sa pagiging sinungaling mo. Hindi yan forever, hindi yan magtatagal dahil lalabas at lalabas ang katotohanan dahil justice always prevail, di ba? Talagang mabibigyan ng hustisya yung mga taong pinagsisinungalingan ninyo, di ba? Yan ang ibig sabihin nitong na ito, verses na to, dahil walang kasamaan ang nagpo-prosper sa mundong ito. Kabutihan pa rin ang magpo-prosper sa mundong ito, hindi yung kasamaan. At saka, basahin ko naman dito sa Ephesians chapter 4 verse 25. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Maging tapat tayo sa isa't isa, no? Huwag nating pagsisinungalingan yung kapwa natin dahil tayo ay pare-parehas tayong nilikha ni God. Nilikha tayo ni God, pare-parehas tayo, galing tayo sa Kanya. Dapat maging tayo sa isa't isa, maging tapat tayo sa isa't isa. Huwag nating pagsisinungalingan yung kapwa natin, di ba? At dito naman sa sa John chapter 8 verse 44, sabi naman dito, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. O diba, ito na nga yung mga gumagawa ng mga kasinungalingan na yan. Sabi ko nga sa inyo, sila ay alagad ni Satan, kaya sila nagsisinungaling kasi nga ina-idolize nila yung yung Diyos-Diyosa na sinasamba nila na sinungaling, kaya din nila ginagawa yung pagsisinungaling para para maging masaya yung nila, sinasamba nilang Diyos-Diyosa nila, kaya nila ginagawa yon na na magsinungaling. Tapos nga ba yung mga dahilan kung bakit nga nakakapagsinungaling ang tao, no? I-tackle ko sa inyo guys, ano nga ba yung mga posibleng dahilan kung bakit nakakapagsinungaling ang mga tao. Isa sa reason guys, no? Talagang normal nila. May iba na talagang normal na mga sinungaling talaga. Talagang na nila yan. Habit or gawain na nila na talagang mga sinungaling sila, no? Pero yung iba naman, kaya nagsisinungaling dahil pinoprotektahan lang nila yung sarili nila. Or minsan, nakakapagsinungaling dahil gusto lang nilang proteksyonan yung feelings ng mga mahal nila sa buhay, yung emosyon ng mga mahal nila sa buhay. Kaya ang ginagawa nila, nakakapagsinungaling sila. Yung iba naman, nakakapagsinungaling dahil gusto nilang mapanatili yung privacy nila. Halimbawa, ayaw nilang i-share sa iba kung yung private life nila, kaya nakakapagsinungaling. Tapos naman, nakakapagsinungaling din yung iba para maiwasan yung kahihiyan. Kasi syempre ikaw, kapag may ginawa kang kasalanan, syempre ayaw mong mapahiya sa iba. Ang ginagawa mo, nagsisinungaling ka, hindi mo alam, nadadagdagan yung kasalanan mo sa ginagawa mo. Tapos yung iba naman, nagsisinungaling dahil gusto nga nilang proteksyonan yung nila, yung sarili nila, ayaw nilang mahatulan or mapunish, halimbawa, 'di ba, sa mga sa mga gumagawa ng kasalanan. Halimbawa, may nagawa kang kasalanan na kailangan kang parusahan kasi labag siya sa kautusan, labag siya sa batas, 'di ba? Kaya yung iba nagpi-plead unguilty para hindi sila maparusahan, 'di ba? Yung may mga kaso, nagpi-plead unguilty sila, hindi sila umaamin sa mga kasalanan nila dahil ayaw nilang maparusahan, 'di ba? Isa sa dahilan kung bakit nakakapagsinungaling ang tao. Tapos, yung iba naman nagsisinungaling para hindi nila ma-offend yung ibang tao, 'di ba? Hindi nila masabi kung yung totoong pinapasinungalingan nila, kung yung nararamdaman nila kasi ayaw nila maka-offend ng ibang tao. Ito yung mga dahilan kung bakit nakakapagsinungaling ang tao. Pero malinaw na ipinag-uutos sa atin sa Bible, 'di ba? Na huwag tayong magsinungaling kasi hindi yan ang kalooban ni God sa atin, ang pagiging sinungaling. Napakadami ng verses sa Bible na nagpapatunay na ayaw ni God na ginagawa natin ang pagsisinungaling dito sa mundo, guys. Mahigpit na pinagbabawal sa atin. Kasi sa pamamagitan ng pagsisinungaling na ito, no, minsan sa magkarelasyon, halimbawa,
ang asawa, mapababae man yan, mapalalaki, kung kayo ay nagsisinungaling kayo sa partner nyo, tapos nahuli kayo na nagsinungaling kayo, maaaring masira yung relasyon nyo guys, maaaring maghiwalay kayo dahil sa pagsisinungaling. Kasi minsan nangyari sa akin yan, i-share ko lang sa inyo yung kwento ko no dati, may nakarelasyon ako, tapos nakilala ko lang kasi yun sa social media, tapos syempre kilala kong ang pinakilala niyang pangalan at saka apelyido sa akin, yung nakalagay sa sa social media niya. Tapos nahuli ko kasi pandemic time, nanghihiram siya sa akin ng pera kasi nawalan siya ng trabaho, nagipit siya, nanghihiram siya ng pera sa akin. Ako naman, papahiramin ko siya kasi syempre wala siyang trabaho, kailangan tumulong, papahiramin ko sana siya. So, ang system nun, ipapadala ko siya sa Palawan. So, kailangan ng yung full name niya, yung correct na spelling, ganun. Sabi ko, minessage niya ako ganito, ganyan. Doon ko na, nahuli na, iba pala yung pangalan na ipinikilala niya sa akin, pati apelyido. Iba yung pagkakilala ko sa kanya, sa tunay na pangalan niya talaga, at saka apelyido niya. Doon ako nagalit. Ang naging resulta tuloy, sa sobrang galit ko, hindi ko siya pinahiram kasi doon pa lang, sa identity niya pa lang, yung pangalan niya pa lang, kaya niyang i-deny sa akin, kaya niya akong lukuhin sa pangalan pa lang, no? How much more pa kaya pagdating sa pera, iniisip ko. Niloko niya nga ako sa pangalan niya, lalo na kaya sa pera, baka mamaya hindi na ako bayaran kasi kaya niya nga akong lukuhin sa pamamagitan ng pagsisinungaling niya, sa tunay niyang pagkatao, sa pagsisinungaling niya sa pangalan at apelyido niya. Lalo na siguro pagdating sa pera, 'di ba? Ganun ang naisip ko. Nagiging judgmental tuloy ako dahil din sa kagagawan niya, 'di ba? Nawalan ako ng tiwala sa kanya dahil nga nahuli ko siya na nagsisinungaling, 'di ba? Kung gaano magiging impact nun sa inyo guys kapag kayo ay nagsinungaling tapos mahuli kayo. Katulad na lang nung nangyari na yon, kailangan niya ng pera, sana pahihiramin ko siya, pero dahil nahuli ko siya sa kasinungalingan niya, hindi ko tuloy siya napahiram, hindi ako nakatulong sa kanya, 'di ba? Anong naging resulta niyon sa kanya, 'di ba? Kaya talagang hindi maganda na nagsisinungaling tayo, no? Kasi unang-una, labag siya sa kautusan ng Diyos, ang pagiging sinungaling. Kaya dapat talaga lahat ng ilalabas natin sa bibig natin ay pawang katotohanan lamang, guys. Kasi yon ang maganda sa paningin ng Diyos, yung magsabi tayo ng totoo, purong katotohanan, kasi si God, King of truth, 'di ba? Lahat ng katotohanan si God 'yan. Siya yung nagsasabi ng totoo, siya ang katotohanan, lahat ng mga words niya, totoo 'yan. Napaka-faithful ni God na dapat ang gayahin natin si God. Hindi yung katulad ni Satan na siya ang king of lies, 'di ba? Doon tayo sa katotohanan kasi yun ang dapat nating gawin, na lumakad tayo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Yun lang naman guys ang aking mai-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin guys, no? Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.